infrastructure project ng DPWH, babawasan at ibigay na daw mismo sa mga ahensya na nangangailangan. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Na kay Raymond. Elaine at Mayor, mahasusi ng pinag-aaralan sa Senado na bawasan ang mga infrastructure projects na ang DPWH ang gumagawa. Resulta ito ng mga nabulgar na anomalya sa kanilang mga proyekto gaya ng mga flood control projects. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, kabilang sa mga pinag-aralang tanggalin sa DPWH ay ang construction ng mga farm-to-market roads, eskwelahan, ospital at health centers at kampo ng militar. Paliwanag ni Gatchalian, mas mabuting ilipat na ito sa Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health at Department of National Defense. Mismong makalihim na mga nasabing ahensya ang direktang mananagot kung may pumalpak na kanilang proyekto. Kabilang naman sa pangamba ng ahensyang ito gaya ni Secretary Kiko Laurel ng DA ay ang kanilang kakayahan na magpatupad ng malakiang infrastructure project gaya ng farm-to-market roads. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Yung mga hindi namang in line with their core mandate. For example, FMR, ibibigay nilang sa DA. Yung TCAS, yung mga sa kampo yun, ibibigay nilang sa DND. Yung school projects, school building projects, nasa DepEd na. So, pati yung HFEP, kung matatandaan nyo, di ba, na-discuss sa Department of Health, marami rin silang complaint na hindi tapos na health center, hindi tapos na hospital. Ibibigay na rin sa DOH yun. So yun yung mga tinitignan naming possibilities para ma-avoid natin yung repeat of what happened in past. Bahagi ng naging pahayag ni Senador Raymond Sherwin Gatchalian, Mayor. Ayan na, di ba, pinabubuwag na niya yung DPWH. Kung bubuwag yan ang DPWH, anong papalitan ng pangalan? Anong pangalan na ipapalit? Ang pagkakabanggit naman ni Senador Sherwin Gatchalian kahapon ay kumbaga parang extreme na solution yung kanyang naisip, pero para bang kumbaga DPWH pa rin, pero yung mga taong nandiyan sa loob, dahil sila na yung involved sa iba't ibang mga katiwalian, sila yung papalitan na Mayor. Ganun ba yun? Sa bagay, hindi lang DPWH pati DOH, ayan, pati mga agencies, DOTR, ayan. Ayun, yun, di pa nababanggit yun. At saka yung kahapon, yung irrigation, national irrigation. Ayun, naku. Nabanggit mo yung NIA. O nga pala, malaking din bang dyan? Yung mga irrigation projects. Ang DAR nga daw, meron din pala sila lakay yung sa agrarian. Mayroon silang mga farm to market road din yata. May pondo rin. Apo Kondring. Apo Kondring Estrella, pagka daw maayos yung pondo ng DAR, aba, lahat ng pilapil sa Pangasinan, pwede natin pasimento. Hindi ba yung bibigay? Hindi, kung tutuusin mo, Mayor, gaya ng national irrigation, kung totoong mapunta lahat sa irrigation yung mga project, baka lahat ng mga unirrigated doon sa Ilocos aapaw na ang tubig. Ay, sinabi mo. Sobrang laki ng proyekto. Kaya lang, ang report sa akin, nang uwi ko nitong huli, Mayor, napakayayabang kasi nila pag sila ang pumunta sa mga project site nitong mga ito. Hindi nakikinig doon sa mga taga roon na nakakaintindi sa takbo ng tubig sa kanilang mga lugar, Mayor. Kaya lang doon sa amin, wala na sa amin sa Ilocos, Raymond, tuyo na ang mga ilog namin, nakalbo na ang mga gubat namin. Kaya panahon pa ni GMA, yung si Agriculture Secretary Archiap, pinangako sa akin na gagawa daw siya ng irrigasyon doon sa amin sa Ilocos. Meron na ba? Ilang administrasyon na lumipas. Wala pa rin. Wala pa rin kasi tuyot na talaga yung mga karayan namin, wala nang ilog source. namin. Ay, nako. Wala na talaga. Kakalungkot. Kaya umaasa na lang kami sa ulan. Pagka hindi umulan, Sister Ella, ala na, di na kayo mapagtanim ng palay.
Ayun, pero may mga area pa rin dyan, gaya dun sa amin na mayor na nasa bundok. Oh. May tubig pa naman, awa ng Diyos. Kaya lang, yun nga yung issue ng ang gusto ng mga engineers ng NIA, sila ang nasusunod sa halip na makinig doon sa mga matatanda na doon sa lugar na nakakaintindi ng agos ng tubig tuwing tagulan at tuwing panahon ng summer. Alam mo yung mga high-techs daw sila ngayon. Ayun, pero dapat Ayun na nga, yun ang pagtatalo ngayon. dapat kinukonsulta rin yung mga farmers. Ayan, oo. Ayan, so isa to sa hindi ko pa kasi narinig na sumalang, pero hindi ko alam kung ngayong araw dahil nandito ako sa parking area ng Senado, nagdadatingan yung mga iba't ibang ang sasalang na magpapatuloy ngayon ay yung DA attached agencies, baka ngayon may sasalang yung National Irrigation Administration na pinamumunuan ngayon ni Engineer Ebi Guillen. Baka mapag-usapan din ito kung kumusta yung dahil nung last year ang nanggagalaiti dito si Senador Raffy Tulfo. Napakarami niyang mga ipinakitang mga proyekto sa irigasyon na may proyekto pero wala namang natatapos kahit na laki na ng ginagastos ng gobyerno. Alam ba kami mga ghost irrigation projects din, Raymond? Nako. Ang pagkakabanggit previously, hindi naman ghost mayor, pero hindi siya yung, hindi ko alam kung tama ba yung term na gamitin na substandard. Kumbaga ang naka-project kasi ay dam. Di ba ibig sabihin, pag dam mayor, malakihang ipunan ng tubig. Oo. Ang nangyayari, kumbaga parang yung imbis na dam, para bang yung mga ordinaryong ordinaryong irigasyon ang nailalagay sa halip na yung talagang pagkakabanggit na dam. Pero ang dami lang mga technical explanations kasi kung minsan yun ang pinagtalunan nung nakaraang taon. Hindi ko alam ngayon kung ngayong taon ay ganun pa rin ang sitwasyon. Kung mali na dam lang na ganyan, irigasyon, walang bayad dyan. Sa amin sa Barangay Pagdilaw, Pinili, Ilocos Norte, magtatawag lang si Kapitan Biyong Coloma, o bayanihan tayo. Ayan. Maghukay. Mga farmers mismo, mga mga tao naghukay doon, gumagawa ng maliit na dam para sa irigasyon. Alam budget yan. Walang yan. Ginagawa yan sa pondo-pondo probinsya yan. lakay Nawala na yata yung mga ganung bayanihan na na ginagawa, Raymond, Yun na nga, halos naman lahat tayo naka-experience ng ganyan ng mga hanggang ngayon naman meron pa yung bayanihan. Kaya lang siyempre nanghihinayang kasi yung mga mismong farmers mayor na sila yung nagbabayanihan, pero kung may project kaya hindi nila nararamdaman, lalong-lalo na kung nalalaman nila gaya nung nagpunta sa amin, 20 million pesos, hindi naramdaman ng mga mismong mga farmers. Mas napapakinabangan pa nila yung produkto ng kanilang bayanihan. Ayan. Okay, kumusta yung mga borders sa Senado, Raymond? Di ba sila pinapaarawan? Ayan. Di ba sila pinagjajaging sa paligid ng MOA? Walking, wala bang walking? Kawa naman sila, bakit di na sila napapaarawan dyan? Andito pa sila, subali anim yung na-contempt. So, 6 pa rin sila dahil kahit na nag-file ng case si attorney, yung abogado ng mga Diskaya, ay hindi pa rin naman ipinag-utos ng korte na makalabas itong si Curly Diskaya. So, kasama pa rin sila, buo pa rin silang 6 dito, Mayor. O nga pala, anong sabi ni Attorney Cornelio Samaniego III? Nadala ba sa Pasay City RTC kay Judge Bughaw itong si Curly Diskaya? So, walang desisyon. Hindi pa rin siya napalaya sa kabila ng petition ng writ of habeas corpus. Nadala kahapon at ang desisyon ng korte ay dito pa rin sa Senado manatili. Si Curly Diskaya at I understand doon sa nakuha nating info, parang may kasunod pang hearing yata sa kung hindi ako nagkakamali araw ng Martes, Mayor. Masusundan pa yung hearing. Ayan, sabi ng isang kaibigan natin, si Mr. MG, sabi niya, yun daw mga Rolls Royce, mga luxury cars na mga Diskaya, Commissioner Ariel Nepomuceno, baka pwedeng ibalik na dun sa parking lot ng mga Diskaya. Kasi nasasayang, naaarawan, nauulanan. Sabi niya, naku, ang gagara ng mga sakyan, magde-depreciate yan. Ayan, pagka isinubasta.
Ayun na nga siguro. Ay maghanap sila ng warehouse na pwede nilang magdalhan, Mayor. Sayang naman. Oo nga, ha? Pati yung mga sinurrender doon sa ICI, di ba nakita ni Secretary Dizon kahapon yung mga galing sa kila Bryce Hernandez. Nandun din lang, naarawan. Naka-display dyan sa opisina ng ICI. Ayan. Ay, kaya may suggestion nga kay Commissioner Ariel Nepomuceno, Glenn Agudo, pre, ha? Ayan, Kuyang Kabagis, Bienvenido Rubio, ha? Jet na Maronilla, baka yung mga luxury cars dyan na nandyan sa inyo, kesa naarawan, nauulanan, nagbo-volunteer na ako, dali nyo rito sa Star City. Ayan, malawak ang parking namin dito. Itabi ko dun sa aking Rolls Royce dyan. Rolls Royce ang boss namin, tsaka limousine. Ayan. Dito sa loob, safe na safe yan. Di mauulanan yan. Safe na safe dito yan. Ayan. May gwardiya pa yan 24/7. Oo, ayan. Pwede ang pagkakita, may bye-bye picture doon. Tourist attraction. Hindi lakay for free yun. Wala ba tayong photo booth doon na Wala. Libre yun lakay. Libre Kahit ba sino yan? pwede magpicture. Ayan, nagbo-volunteer na ako. Ayan, sabi ni Ruela Ice, Si Iceman. Si Iceman, ayan, na may birthday ngayon. Ayan, napiliado ni Iceman Benitez. Ayan, si Iceman Ruela Benitez, happy birthday pare ko. Ha? Pakisabi, ayan, kung wala mapaglagyan, Commissioner Nep, ayan, Nepomuceno, dali mo rito sir sa Star City. Ayan. Sayang. Ayan. Pwede yan. Maluwag. Luwag, Baka- maraming parking slot dito. Baka kalawangin yan. Ayan. Mag-fade yung pintura. Ayan. Sayang naman yung payong. Ayan. Ayun, hindi magagamit. Oo nga pala. Bossing Willie T10, belated happy birthday. Teka, birthday pala ngayon, 10-10. Ayan. Si Willie T10, pare ko, ilan ba ang payo ng Rolls Royce? Ayan, bawat pintuan ba may payong yun? Isa lang Raymond? yata yun lakay. Isa lang ba? O, dapat bawat pinto, apat. Parang isa lang yata. Sa driver side din yung nakita ko eh. Yung Kasi yung driver, ang bababa, papayungan yung amo, yung boss. Ganun yun eh. pinakita ni Diskaya, parang hindi sa driver's side yun lakay. Parang sa driver side yata yun eh. Yan, sana papanood natin sa mga movies. Sa mga movie. Driver, ayan, baba, bubuksan yung pinto, ayan, lalabas yung payong, papayungan yung amo, yung boss. Meron naman payong sa sa Mercury 7-Eleven. Ano na? Dalawa ba? Dalawa daw, sabi ni ano. So yung isa doon sa may pasahero sa gilid. Ayun, Okay, nga Rod, Raymond. Ayan. So mula dito sa Senado na ngayon ay kahit araw ng Biyernes ay merong session or actually merong committee hearings at dahil nga last day ngayon actually ng session day ng Senado bago sila magkaroon ng isang buwan bakasyon para sa undas, babalik sila sa November 10. Pero in between, ang sabi ni Senate President Tito Soto, magsasagawa pa rin sila ng mga pagdinig sa iba't ibang mga komite. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.